Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na malika ng langit at lupa at ang lahat ng aming nakikita at tinakikita. Muli sa dakong ito kami nagkakatipon upang ikaisambahin, purihin at pasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Loobin mo na kayo muling samahan. Patuloy niyo pong iun at pagpalang kamay at abutin ang lahat ng may mga pangailangan. Higit sa lahat, inyo pong pagalingin niyo ang may makaramdaman sa ngalan ni Jesus. Pagpalain niyo po ang mabuting balita na ating ihahatid upang ito'y tumimo sa aming puso at magbigay buhay at lakas sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Let's take a reading from the Gospel according to Matthew, chapter 6, verses 19 to 21. Jesus said, "Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Purihin ang Panginoon. Sinabi ni Jesus, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Brothers and sisters, ito po ang magandang balita buhat sa ating Panginoon. Joy to the world. He rules the world with truth and praise, and makes the nations prove the glories of His righteousness. And wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Tasan yung dalawang kamay. Kumusta na kayo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Isigaw niyan salitang kayamanan. Kanina sa banal ng misa, kayamanan din, ano? Sino sa inyong ibig bigyan ng kayamanang... Di pa ko tapos eh. Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Pakinggan nyo muna yung sasabihin ko. Sinong ibig sa inyo bigyan ng kayamanang Antayin nyo muna kasi ibang klaseng kayamanan ito. Taas ang kamay nyo. Pakinig kayo na mabuti para pag-uwiin nyo, mayaman na kayo. Sinong gusto umuwing mayaman ngayon?
Okay, tas sa kamay niyo, pakinggan niyo mabuti ito. Sino sa inyo ibig bigyan ng kayamanang hindi nasisira, ng kalawang, hindi nananakaw nagmagnanakaw, at hindi mauubos magpakailan paman? Gusto niyo noon? Okay. Makinig tayo. Pero bago ko ihayag ang magandang balitang ito, ngayong gabi, tatawagin natin ang isang pulis na mahilig manghuli. Mahilig manghuli. Subalit nang siya ay mahuli ni El Shaddai, naging Chief of Police ng Parañaque City, si Colonel Estelies. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Narito po ako sa inyong harapan para ibahagi ang kagandahang loob ni Yahweh El Shaddai na binigay sa akin. Last week pa po dapat ako magpapatotoo, subalit ang sabi ng ating punong lingkod, hayaan mo muna si Sister May, yung taga Poise International ang magpatotoo. Dahil aalis na siya, babalik ng Amerika. Sa loob-loob ko, tuwang-tuwa ako. Kasi sabi ko, lusot na. Hindi na ako magpapatotoo. Pero ngayon, nahuli ako ni Yahweh El Shaddai. Alam po ninyo, mahirap pong tumayo dito sa inyong harapan, lalo na't nasa harap ninyo ang nagagandahang at nagagapuhang brothers and sisters. Amen? Alam po ninyo, ako po ay isang anak ng sundalo at pinalad na maging scholar at nakapag-aral sa isang kilalang military academy. At graduate po ako noong 1984 at nakatanggap po ako ng mga tungkulin at posisyon. At sa pagtaas po ng aking ranggo, ay nanangam po ako sa aking kakayahang sarili. Bihira pong magsimba noon at hindi po ako nakakapakinig ng mga salita ng Diyos. At dahil po nagkaroon ako ng mga posisyon at nagkaroon ng mga privileges, naligaw po ako ng tandas. Natuto ako magpunta sa mga patay sindi. Yung mga kumukutitap na ilaw. At dahil nga po nahilig ako sa ganon, at nahilig na ako sa mga barkada, napabayaan ko yung aking responsibilidad sa aking trabaho at sa aking pamilya. At di naglaon, natanggal po ako sa pwesto, at madalas na kami mag-away ng aking misis. At dumanas po ako ng kagipitan sa mga pinansyal, at madalas po akong umuwi, madaling araw na. Kaya po noon, pag ako'y matutulog sa aming bahay, yung aking mata ang nakapikit lang isa. Yung isa nakabukas. Dahil tatakot ako sa miss ko, baka bigla akong tagain. Pero, nagpatuloy pa ako sa aking mga ganong pamamaraan ng pamumuhay. Hanggang sa, yung pong aking bahay ay kinukuha na ng home mortgage dahil hindi ko nababayaran. At yung aking sasakyan, hinahabol na ng bangko. Kaya ang ginawa ko, itinago ko yung sakyan ko. At sabay-sabay pong na-ospital ang aking mga anak. Sila'y na-dextro, sabay-sabay. Kaya, minsan nagtatanong ako sa Diyos. Although alam kong may Diyos, ang alam ko lang ang Diyos nasa simbahan. Wala akong relasyon sa Diyos. Hindi ko alam na katulad ngayon na pwede pala siyang kausapin, pwedeng hingaan ng mga bagay, at mga bagay na hindi natin ini-imagine na kaya niyang ibigay. At minsan nanalangin ako. Ang sabi ko, Lord, ba't baga nagkaganto-ganto ang buhay ko? Wala naman ako narinig na kasagutan. At patuloy ako sa aking mga ginagawa hanggang sa mapansin ko yung misis ko nakikinig ng radyo. Sabi ko, ano ba yung pinakikinggan mong yan? Ito yung programa ng El Shaddai. At sabi ko, sino ba yung mama niya nagsasalita ng siksik-ligli gumaapaw? So, natatawa pa nga ako noon sa ating punong lingkod.
At hindi ko pinansin yon. Hanggang sa iniisip ko pa nga, yung misis ko nasisiraan ng ulo dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nakatira po ako sa Bulacan noon at dito po ako assign sa Camp Bikutan, dyan sa Taguig. At minsan po sa aking pagbabiyahe, nung binuksan ko yung radyo, naka-tune in na pala dun sa 1314 sa programa ng DWXI. At napakinggan ko ang ating punong lingkod nang sabi niya, kapatid, kung gusto mong magbago ang takbo ng buhay mo, i-focus mo ang isip mo kay Kristo. Amen? At ang sabi pa niya, kalimutan mo na yung mga nakaraan at ang yung mga dalahin mo, bitawan mo na. At magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong isip. Araw-araw po yun, nakikinig ako ng playback mula 8 o'clock hanggang 10:30 ng umaga. So for 2 months, nakikinig po ako doon. Hanggang sa mapagtanto ko, mukhang totoo yung sinasabi ng mamang ito. So isang gabi, nagising na lang po ako, madaling araw. Tinanong ko yung misis ko kung saan yung PICC. Kasi ang alam kong PICC, doon nagde-date, diba? Doon sa cultural. Sabi niya, so tinuro ng misis ko, so nung galing ako sa trabaho, dumaan ako doon ng 6 o'clock ng gabi. At nakita ko yung mga tao doon, nagtatawanan, pagtawanan, tawa ko. Pag tumalon, talon din ako. At nung ang sabi doon sa prayer request, ihulog sa sa box. So inihulog ko rin. Ay, wala na pala ako maihulog dahil inilaglag ko na agad. Hindi ko na hinintay yung be-bless pa pala yung prayer request na yon. At patuloy po ako na kinig dyan sa PICC at minsan narinig ko dyan pala sa Amor Solo may nagpapatotoo doon sa 8th floor. Nakapunta ho ba kayo doon? So, tuwan-tuwa ako, nagpunta ako alas 6 ng gabi. May nakausap akong isang sister. Sabi ko, sister, pwede ba magpatotoo dyan? Ang sabi niya, hindi pwede, kailangan dumating ka ng alas 3 para malista yung pangalan mo. Sa loob ko, sayang, gusto ko pa naman mag-share dito. Ngunit itong babasahin na yung magpapatotoo, nawawala yung listahan. Kaya sabi nung choir yata yung host dun eh. Sabi, nawawala yung listahan, habang hinahanap natin, sinong gusto magpatotoo? Taas ako ng kamay. 3 kaming nagtaas ng kamay, ako nasa dulo, ako ang tinawag. Kaya sabi nung katabi kong sister, Brad, pinagpala ka, wala ka sa listahan, ikaw ang nauna. At tuloy-tuloy po ako hanggang sa isinama ko na yung pamilya ko sa PICC, umaattend kami. Pero minsan, alam nyo, inaabot tayo ng katamaran, hindi ko na tinapos yung healing message. Nagyaya na akong umuwi. Dahil umuulan noon, so sumakay na kami sa sakyan. Ang pinagtataka ko, yung sasakyan ayaw umandar. So 30 minutes na akong paandar ng paandar, ayaw umandar yung sakyan. Natakot ako. Sabi ko, Lord, tutuloy na ako, babalik na ako doon sa PACC. Umandar naman yung sakyan. At ganun po, noong pong December 15, natatandaan ko ang preacher noon, si Brother Dante Armenta. Ang sabi niya, kapatid, kung gusto mo ng kahilingan, humiling ka at sa loob ng 7 araw, makakamit mo. That was December 15. So, ang aking dinalangin, sabi ko, Lord, bigyan mo naman uli at ako ng pwesto. Gusto ko maging chief of police. So, that was December 15. At mga brothers and sisters, December 21, chief of police ako ng Silang, Cavite. So, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, okay dito sa El Shaddai. Hindi na ako alis dito. Talagang may nangyayari. So, chief of police po ako nung Silang 1998 hanggang year 2000. For 1.5 year, marami po kaming nasolve na kaso. Mga hijacking, murder, rape, lahat po yan, nilalagay ko lang sa prayer request. Pag hindi namin masolve, susulat ako sa prayer request, pupunta ako sa PACC. Sabihin ko, Lord, sana masolve ito o nawa masolve. Bukas kinabukasan, yung suspect, surrender na sa amin. At minsan po, may nasolve kaming hijacking worth million of pesos. Ipinanalangin ko at nahuli po yung mga suspect. Na-recover namin yung mga hinijack na bigas.
Pumunta po sa akin yung may-ari ng bigas. Ang sabi niya, Hepe, anong gusto mong bayad o reward sa pagkakasolve ng kaso? Ang sabi ko, pumunta kayo sa PICC, doon kayo magpasalamat kay Yahweh El Shaddai. Pero sa loob-loob ko, sayang din yun. At sa 1.5 year po akong chief of police ng Silang, 3 times po kaming best police station sa buong Region 4. At ngayon ko lang po, napagtanto doon sa ating Salmo 91, ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. So nakita ko dun sa Salmo 91, nagkakatotoo itong mga binabanggit sa Salmo. So lalong tumibay ang aking pananampalataya kay Yahweh El Shaddai. Mga bandang mid-1999 po, ako po saka yung chief of police ng Tagaytay, pinatawag po kami ng isang general. At ang sabi, pumunta kayo sa bahay ni Brother Mike, sa inyong punong lingkod, at mag-report kay Ron. Dahil may, hindi, lingad po sa inyong kalaman, may threat po sa security ni Brother Mike. So agad po ako nagpunta ron, kasama yung chief of police ng Tagaytay. Tuwan-tuwa ako, makakaharap ko na ang punong lingkod. At totoo pala ang chismis. Talaga palang gwapo siya at bata pa. Actually, hindi ko agad siya nakilala. Akala ko anak siya ni Brother Mike. Yung pala siya na yung kaharap ko. Ang order po sa amin noon, ihahatid nyo si Brother Mike mula Tagaytay Highlands hanggang Expressway. For 2 weeks, ginagawa po namin yon. Ako naman, ang ginawa ko, tinuloy-tuloy ko na. Hinahatid ko siya. Kasi masarap yung pagkain sa bahay nila. Nakalipat na po kami sa sa bagong bahay. At yung pong gate namin, pinalagyan ko ng El Shaddai. Kaya madalas po may kumakatok doon. Hinahanap si Brother Mike. Magpapapray over daw. Sabi ko, si Brother Mike nandun sa Tagaytay. At yung pong aking asawa, ang pinakamagandang narinig niya rito, sabi ng ating punong lingkod, ikaw lalaki, mahalin mo yung asawa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At ikaw babae, magpasakop ka sa iyong asawa. Dito ako tuwan-tuwa eh. Nung marinig na miss ko, narinig mo sabi ni Brother Mike, ang sabi niya, Amen. At patuloy na po akong ma-attend ng gawain hanggang sa ngayon. At hindi ko na po hahabaan ang aking patutuo. At nagpapasalamat din po ako sa ating punong lingkod. Dahil, sir, ako po sa isang milyong tao na natulungan mo at nagbago ang buhay. Maraming salamat po. To God be the glory. Maraming salamat po sa inyo lahat. Tayong lahat at sa ating mga prayer request pabaon. Ang ating pabaon ngayon ay kayamanang hindi nauubos, hindi nasisira at hindi mananakaw. Let's give Him thanks with a grateful heart. Yakapin niya yung mga prayer request, tayo manalangin. Sabihin natin, Panginoong Hesus, una sa lahat, ibig ko pong humingi
ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan dahil sa kakulangan ng aking kalaman tungkol sa inyong kalooban para sa akin. Ngayong gabi, ako po'y nananalig at nanampalataya. Sa akin ay inyong ihayag ang magandang balita na magbubukas ng aking kaisipan at kalooban at magbibigay sa akin ng bagong buhay. Isang buhay na ganap at kasyasya. Loobin mo rin po, Panginoon, na ako'y pagkalooban ng kayamanang hindi nasisira, hindi mananakaw, at hindi mauubos magpakailanman. Sa ngalan mo, Jesus. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Opo tayo sandali at ako'y makinig ng magandang balitang ito. 3 talata, subalit po puno ng yaman. Sabi ng Panginoong Kristo, huwag kayong mag-impok ng makayamanan dito sa lupa. Hindi niya sinabing huwag kayong magpayaman. Ang sinabi niya lang, huwag kayong mag-impok ng makayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sigaw niyo muli ang salitang kayamanan. Yan ang hinahanap ng marami, di ba? Tatanong ko ulit kayo, gusto niyo bang yumaman? Okay, makinig kayo. Nasumpungan ko po ang 2 uri ng kayamanan na tinutukoy sa Biblia. Isang kayamanang nasisira, nauubos, at nananakaw. At isang kayamanang walang pagkaubos, walang pagkasira, at walang makananakaw. Aalamin natin ngayong gabi kung ano ang 2 uri ng kayamanang ito. Pakinggan niyo po ng mabuti at ako'y nanalangin. At ako'y naniniwala na sa aking pananalangin, tinugon na ito. Idinalangin ko na lahat na dadalo ngayong gabi at makikinig ng mensaheng ito, uuwing taglay ang kayamanang ito. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. 2 kayamanan na ibigay sa atin ng Panginoon. Parehas ang 2 yan. Unang kayamanan ay ang tinatawag na temporal wealth, which consists of our material and financial needs, designed to satisfy our needs. Ang kayamanang ito ay sadyang ginawa ng Diyos para ang lahat ng ating kailangan habang naririto sa lupa ay matugunan. Ayon sa Matthew 6:31-33, madalas nating narinig, subalit hindi po natin gaanong inuunawa. Sinabi ni Jesus, kaya't huwag kayong mabalis sa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang kayamanang ito. Narinig niyo ba yon? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Ano ang layo ng kayamanang itong material at financial? Ako madalas sinasabi sa inyo, galing din ako sa wala.
Nagsimula ko na ako'y nagkakalit ng dalawang pirasong talon na makatapos ako sulsin ng dalawang buhod. Yung kapalit. Na ako'y mamasukan, nagsimula ko sa 4 piso sa araw, ang sweldo noon, 1964. At ayon sa plano ng Diyos, ang kayamanan ng ito na kanyang tinutukoy ay aking naranasan. Subalit, hindi ko alam ang layunin ng Diyos kung bakit tayo pinagkalooban ng higit sa ating pangailangan ng yamang ito. At ayon sa nasusulat, ito po ang bilin ni San Pablo Apostol sa mga mayayaman. Sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas. Huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili. Ibig sabihin, gaano mang kalaki ang kayamanang ating maiipon dito sa lupa, ito po'y pangsamantala at hindi mananatili. Huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang magkaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Sa ating ikasisiya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, brothers and sisters, iyan po ang layunin ng Diyos kung bakit ang isang tao ay pinagpapala ng lahat ng kanyang kailangan at higit pa sa lahat ng ating pangailangan. Sabi sa 2 Korinto, kabanatang 9, talatang 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Okay, turuan mo silang gumawa ng mabuti. Magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan, sila makaiimpok para sa hinaharap at magkakamit ng tunay na buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Now, sabi sa Biblia, ang buhay ng tao ay wala sa laki ng yaman. Malinaw ho ba yun? Sabi sa akin ni Bishop Makani, isang gabi, pinagmamasdal masakyan dumarating, sabi niya, Brother Mike, may napupuna ako ngayon sa El Shaddai. Hindi na mga tricycle ang sinasakyan. Hindi na niya mga dump truck, mga SUV na. Narinig niyo yun? Ang tanong niya sa akin ay ganito, yan ba'y mga bagong sama sa atin, yung mga may kaya? O yung dating walang kaya, nagkaroon kaya ngayon? Ang sabi ko, Bishop, lahat na tinawag ng Panginoon dito na walang kaya, binibigyan ng kakayahan ng Panginoon. Naniniwala ba kayo? Amen? Now, so hindi po masama yung yaman na yon. Subalit, ang layunin ng Diyos kung bakit tayo binibigyan ng material at financial na kayamanan ito upang ito ay ating magamit sa ikasisya natin at sa ikatutulong sa ating kapwa. Hindi para itago, hindi para impukin. Ito ang dahilan kung bakit ang sanlibutan ay sinasabing naghihirap na dahil sa dami ng tao. Wala po sa dami ng tao yan. Ang problema kagaya sa ating bansa, bakit tayo naghihirap? Sapagkat iniimpok ng iilan para sa kanila ang kayamanan. Binabalaan po ang ganitong tao sa Biblia na ang inyong tatamihon pagdating ng panahon ay hindi kanais-nais. Wala kayong yaman na iniimpok sa kinabukasan. Yung mas mahalagang yaman. Kaya ang sabi ni San Pablo kay Timoteo, turuan mo ang mayayaman na ito na huwag magmalaki. Huwag mamataas dahil may isyobe na sila. Huwag magmataas sapagkat may condominium na sila. Magmataas sapagkat may negosyo na sila. Sapagkat ang lahat nan ay pangsamantala. Huwag nilang iaasa ang kanilang kinabukasan sa mga bagay na yan sapagkat kapag yan ay natupok ng apoy, kinain ng tanga at kalawang o kaya ninakaw, mahuhulog ang kanilang buhay. Ilagak ninyo ang inyong pag-asa at buhay kay Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So iyan ang layunin ng kayamanang material at pinansyal, binigay sa atin hindi para impukin. Ang impukin,
kundi para enjoyin natin. Amen? At itulong sa mga nangangailangan. Amen ba? Okay, makinig po kayo. Bato-bato sa langit ang tatamaan po nito sa akin ay huwag magagalit. Pakikita ko sa inyo kung ano ang mas mahalaga at mainam na kayamanang ating impukin. So ang kayamanang ito ay hindi pinaiimpok ng Panginoon, kundi pinagagamit. Pakikita ko naman sa inyo ang ginagawa ng Diyos sa taong hindi nag-iimpok ng yaman, bagkos ginagamit. Ginagamit ang yaman sa kanyang ikabubuti at sa ikabubuti ng marami. Nasundan niyo ba? Now, ayon sa Lucas Kabanatang 12, talatang 15 at 21, at sinabi ni Jesus sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala na sa laki ng kayamanan. At pagkatapos isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't sinabi niya sa sarili, ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking kamalig at magtatayo ko ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kulangin habang buhay, kaya't magre-retire na ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito babawiin kita ng buhay. Kanino mapupunta mga bagay na inimpok mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon o nag-iimpok ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukhang-dukha sa paningin ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Gawin po natin ng mga igit ito. Baka sabihin nyo naman, maglulustay? Hindi rin pwedeng lustayin yan. Binibigyan tayo ng wisyo. Kasi marami na pong kumita ng malaki, wala nang nangyari sa buhay. Bakit? Wala silang natatanging kayamanan na mag-iingat ng kanilang kayamanan. At ang kayamanan ito, ang ibabahagi sa atin ng Espiritu ng Panginoon, mas lalong mahalaga kaysa financial at material na kailangan. At ito ang babahagi ko sa inyo. So, tandaan nyo, hindi masama, kaibigan, kailangan natin yan. At ibig ng Diyos ibigay sa atin ang kayamanang material at financial. Subalit, kapag ito'y ginamit natin, inimpok natin o tinabi natin sa ating sarili at hindi tayo nasiyahan, may mga taong hindi masiyahan. Kaya ang korupsyon, lalo ng palaki, hindi masiyahan sa kanilang kinikita. Hindi masiyahan sa kanilang kinurakot ng 1 buwan. Dadagdagan naman ngayon 2 buwan. Kaya naghihirap ang ating bayan. Kaya nagkakagulo-gulo ang ating bayan. Amen ba? Subalit sa mga taong nasumpungan ang tunay na yaman, may pira o mala, mayaman pa rin siya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, tingnan nyo, maski ano, ito po ang aking nasumpungan sa munti kong pagninilay. Mula nang masumpungan ko ang magandang balita. At ito rin ang nasusulat sa aklat ng Ecclesiastes. May nakita na ba kayong tao na isinilang na may pera? May nakita na ba kayong bata na isinilang kahit na anak ng hari o anak ng presidente o anak ng pinakamayaman na mayroon ng damit? Wala. So ang mayaman at mahirap ng sandaling isilang pantay, parehas hubad. Amen ba? Kapag namatay ang mayaman at namatay ang mahirap, may nadadala bang yaman ang mayaman? May nadadala bang kahirapan ang mahirap? Wala. Pantay din. Pantay. Pantay ng isilang, pantay ng mamatay. Subalit mayroon pong pagkakaiba, ang nag-impok ng kayamanan sa lupa, wala namang kayamanan sa langit,
At ang taong wala ngang naimpok na kayamanan sa lupa, subalit may kayamanang naimpok sa langit. Magigising siya at magugulat sapagkat malaki ang pagkakaiba. Kung natatandaan ko po, banahay ko na sa inyo ang isang kwento ng mayaman. Isang mayaman po ay namatay. Sa kabutihang palad, hindi naman napunta sa impyerno. Napunta doon sa pintuan ng langit at sinalubong ni San Pedro. Pagkatapos pinasamahan sa mga anghel, patungo doon sa kanyang tahanang walang hanggan. Habang sila'y naglalakbay, nakita niya ang gagandang mansyon. Ang sabi ng mayaman, kay gaganda nito, malamang isa sa akin, isa dyan ay sa akin. So ang sabi ng anghel, nagkakamali po kayo. Ang tinutukoy niyong magandang yan, hindi puro para sa iyo, para sa inyong labandera. Ang sabi niya, ha? Si Maria ang labandera ko? May palasyo dito? So nag-isip ang mayaman, mas maganda ang palasyo ko dyan kay Maria. Alangan naman magparehas lang kami. Katulong ko lang siya at labandera. Ako ang amo niya. Sa kalalakbay nila, may nakita silang bahay kubo na hindi tapos. Ang sabi ng mayaman, kawawa naman ang malalagay sa bahay kubong yan, di pa tapos. Kanino kaya yan? Ang sabi ng anghel, iyan ang para sa'yo. Nagalit ka mayaman, sabi niya, hindi pwede. Unfair kayo dito sa langit. Sabi niya, hindi to unfair sa langit. Ay bakit anyay kay Maria? Palasyo, ako ay bahay kubo, hindi pa tapos. Kasi minsan kang pumasok sa simbahan, naghulog ka ng 10 piso. Iyan ang nagawa bahay kubo. Ay si Maria naman na niya, ay si Maria nag-iika po. Tuwing Sabado naroroon sa PICC. Amen. Walang paltos ang kanyang pag-aalay sa Panginoon. Malaki ang naimpok niya ditong kayamanan. Nagrereklamo. Sabi nung anghel, huwag ka na magreklamo, pasok ka na, talagang diyan ka. Pumasok siya, pagpasok niya nagiba ang bahay kubo. Bumagsak siya muli sa lupa. Bigla siyang nagising. Hinihingal siya ngayon. Nagising siya doon sa kanyang kwarto, sa Forbes Park. Hallelujah. Ang sabi niya, Diyos ko, ay salamat na lang, panaginip lang pala ito. Subalit panaginip man, tinawag niya si Maria at kanyang tinanong, Maria, ikaw niya ay walang reklamo sa akin mula nang ikaw ay mapunta sa El Shaddai. Lagi kang masaya. Bakit? Hindi ka naman yumayaman. Ang sabi niya, Sir, di man kami mayaman sa lupa, mayaman kami sa langit. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ito po'y talinghaga, subalit may katotohanan ayon sa John chapter 14. Sabi sa John chapter 14, Jesus said, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms or many mansions. I will go to prepare a place for you. Sa tahanan kaharian ng aking ama niya ay maraming palasyo. Mauna ko sa inyo at ipaghahanda ko kayo. Kaya kayong lahat na narito ngayon, may darat nandoon sa kaharian ng langit na isang palasyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So brothers and sisters, hindi dito iniimpok, tinatago ang kayamanan sa lupa sapagkat iiwan natin yan. Wala tayong madadala. Ang turo ng Panginoon, doon kayo mag-impok. Hindi masusunog doon. Hindi masisira. Hindi mananakaw. At ang kayamanang iimpokin nyo ay hindi mauubos. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So that is the first treasure or wealth na ibig at ibinibigay sa atin ng Panginoon, financial or material, but sorry to say, iyan ang tinututukan ng lahat ng tao, wala ng iba. Para lang yumaman, ipinagpaliban na ang araw ng linggo. Sabi nga ni Bishop Mercado, hindi na makapasok ng simbahan, busy sa tindahan. Binigyan, humingi sa prayer request ng trabaho na magkatrabaho, hindi wala na po sa araw ng Sabado at Martes. May trabaho na nga naman. So ano ang nangyari? Nagpalit na tayo
ng Panginoon. Amen? Naririnig niyo ba yan? Yan. Yung sinasabi, hindi makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, yun ang ibig sabihin noon. May araw para sa Diyos. Sa loob ng 7 araw, itinangin ng Diyos ang araw ng pamamahinga para sa Kanya. Para sa araw na yon, tayo magre-report sa Kanya. Magpapasalamat, at kung kulang ang dumating, sasabihin natin, Lord, kulang po yung binigay niyong pambayad sa utang noong nakaraang Sabado. Hihingi na naman tayo ngayon. Pero ang sasabihin ng Panginoon, binigyan kita pero hindi ko naman nagbayad ng utang. Ginamit mo na naman sa iba. Kung anong hiningi natin at mayroon patutungkulan noon, pagdating noon, iyon ang ating unahin. Pag ginawa nyo yan, napagkatiwalaan kayo sa maliit na bagay, pagbalik nyo sa isang Sabado, tsak yun. Tsak yun. Higit pa sa inyong kailangan. Okay. Bibigyan ko po kayo ng isang magandang example. Bakit may pinagpapala, mayroon hindi? Di ba nagkaroon tayo ng raffle? Yung ating anniversary raffle regalo. 23 third prize, 10,000. Ang napimamigay lang ho doon ay, I think, 14. Bakit? Wala yung iba noong araw na yon. In other words, dumating lang yung araw ng overnight. Dumating ang second prize, 15,000 pesos. Ang nakapag-claim lang doon, ganun din halos. Mga 15. Then dumating yung first prize na 25,000 pesos. Alam niyo kung ilang nakatanggap lang? 8 out of 23. At may extra pa doon na 50,000, di ba? Ni isa sa inyo nararito, wala. Sinong nanalo? Ako. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Na pinag-usapan namin sa likod, sabi nila kasi ho, bago binunot, sinabi nyo sana wala yung mabubunot. Ayan. Malakas kayo manalangin, kaya wala ang nakabunot. Subalit ang ibig sabihin nito ganito. Sabi sa Biblia, if you are neither hot or cold, kung ikaw ay hindi malamig o hindi mainit sa Panginoon, iluluwa ka niya. Itataboy ka. Hindi pwede yung pananampalatayang orong-solong. Hindi pwedeng pananampalatay, pakikipagtagpos, pakikipagtipan sa Panginoon na kung kailang gusto lang natin. Natatandaan niyo yung aral sa panaginip ni Jacob? Nang siya natutulog, nakita niya ang isang hagdang nakarating sa langit, sa kanyang uluhan. May mga anghel na bumababa, may mga anghel na umaakyat. Ano ang ginagawa ng mga anghel na yon? Yun ang tinatawag sa Bibliang ministering angels. Mga anghel na sugo ng Diyos, bumababa tuwing araw ng Sabado sa Ambel Business Park para kukunin ang ating mga prayer request. Kunin ang ating mga prayer request. Dalhin dun sa itaas. Yung mga bumababa naman, yun naman yung mga may dala ng kasagutan sa ating prayer request. So ang sabi ng nagdidispatch sa langit ng kayamanan, dalhin mo ito doon, yung doon sa nakaupo sa may poste na may ilaw. Ito naman niya doon sa nakaharap doon sa screen. Yan. Ito naman niya, yun nandoon, yung huling dumating. Hallelujah. Ito naman niya, yun nandoon sa harapan. Amen? Ito naman niya, yun nandoon sa gitna. Ito naman niya, yun nandoon sa jeep na hindi bumaba. Hallelujah. Kaya lang nang dumating ng pangalawang Sabado, iba ang naabutan ng anghel na nakasandal doon sa poste. Hindi yung nakaraang Sabado, kumbaga yung nakaraang Sabado si Marta, ang nakasandal ngayon ay si Maria. Sino ang tatanggap ng biyaya? Lakasan nyo. Kung sino ang inabutan ng anghel. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.
may tinatawag na consistency. Sabi niya, consistency. Ano ibig sabihin ng consistency? Tuloy-tuloy. Kaya sabi ng Panginoong Kristo, kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, tunay ngang mga alagad ko kayo. Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Ano ang katotohanan na tinutukoy dito? Anong katotohanan na tinutukoy dito? Ang katotohanan ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang katotohanan kapag sinabi ng Diyos kanyang ginagawa. Ang katotohanan kapag ipinangako niya kanyang tinutupad. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So kaya, kahit tayo pre-request ng kayamanan, hindi dumating sapagkat nung sandaling idinideliver na, wala tayo. Absent tayo. Amen? Ay paano kung tuloy-tuloy ang absent? Di lalong wala. Amen ba? Hindi pwede ang pananampalatayang patsamba-tsamba. Maglaan tayo ng araw para sa Panginoon. Unahin natin siya higit sa lahat. Una sa lahat, higit sa lahat, ang Panginoon muna. Ang araw para sa Panginoon ay hindi ipinagpapaliban, hindi ipinagpapalit. Amen? Kapag ito'y ginawa mo, hindi ka rin ipagpapaliban ng Diyos. Pag siyang inuna mo, ikaw din ang uunahin ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, let's go to the other wealth. The eternal. So, two kinds of treasures or wealth. The temporal and the eternal. The temporal is, kaya tinatawag na temporal o temporary. Pangsamantala lang yan. Pangsamantala. Ang kayamanan na yan. Kumukunti, lumalabis, nawawala. Yan ang kayamanan na yan. Subalit itong kayamanang ibabahay ko sa inyo, hindi nawawala. Hindi nagkukulang. Hindi nasisira. Hindi mananakaw sa inyo. Amen? At ito'y higit na mahalaga. The other wealth or treasure that God is willing to give to us who believe is the heavenly treasures or spiritual wealth. Kayamanang spiritual na hindi masisira ng mga tanga at kalawang at hindi mapapasok ng mga magnanakaw. Ito ang kayamanang ipinaimpok sa atin ng Panginoon araw-araw. Andiyan pa ba kayo? Sigaw nyo, kayamanan. Papipiliin ko kayo. Alin sa dalawang kayamanan? Yung pangsamantala o panghabang panahon? Okay. Tingnan natin. Magbabago ang ating isipan pagkatapos nito. Pag nakita nyo ito. Ang tanong ko ay, ano-ano ang kayamanang ito? What are these spiritual treasures and how can we possess it? Paano natin ito matatanggap at maiimpok? First, the first wealth or treasure is found in Psalm 9:10 verses 9 to 11. It says, the ordinances or decrees or commands of the Lord are sure and altogether righteous. They are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the comb. By then your servant is warned, in keeping or restoring them, they are rewarded. Yaong pagalang kay Yahweh ay marapat at mabuti, isang banal na tungkuling na iiral na parati. Pati mga hatol na ay matuwid na katulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ito'y higit pa sa gintong lantay, na hangad ng makamit, matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito ang nadalisay at malinis, ang otos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpalang laging nakaabang at sumusunod. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. So, the first spiritual treasure is the most
precious, precious treasure, which is the Word of God. It's called the precious Word of God. Ano ibig sabihin ng precious? Mahalaga. It is more precious than gold. Mas mahalaga kaysa ginto ang salita ng Diyos. Kapag ito ang ating inimbak sa ating puso, kapatid, hindi ka magkukulang. Hindi ka magkukulang magpakailan paman. Bakit? Ano ba ang lumikha sa ginto? Ang salita ng Diyos. Kaya ito po'y higit pa sa lantay na ginto. Kapag ito ay iyong tinanggap at inyong inimbak. Nang masumpungan ko po ito sa isang prayer meeting sometime in 1978 towards 1981, ito po ang binhing nahasik sa matabang lupa. Mula po noon, hindi ako nagkulang. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi nagkukulang. Ito ang kayamanang lahat ay under control. May kayamanang hindi ka pwedeng pagalingin. Believe me? May kayamanang hindi pwedeng magpagaling ng cancer. May kayamanang hindi pwedeng magpagaling ng kitong. Subalit ang salita ng Diyos, ang kayamanang ito, nagpapagaling. Nagpapagaling. Amen? The Word of God heals. Lahat na lumapit sa Panginoong Kristo. Di ba natatandaan natin doon sa isang centurion? Anong wika niya? Sabihin mo lang, Panginoon, magsalita ka lang sa dakong ito sa ambel. Pagdating ko sa bahay, magaling na ang anak ko. Amen? Kung taglay mo ang kayamanang ito, kapatid, hindi ka magkukulang. Hindi ka magkukulang. Bakit? Maging isda, mauutusan mo. Maging isda, mapapalapit ng salita ng Diyos. Maging isda, pwedeng maghanap buhay para sa'yo. Saan ko nasumpungan yan? Di ba ng mga ilangan ng tax money ang Panginoon at si Pedro? Anong inutos ng Panginoong Kristo kay Pedro? Pumunta ka sa lawa, ihulog mo ang kawil at ang unang isda na mahuli mo, buksan mong nguso, may pilak doon na pambayad sa tax natin. Nakita niyo yun? So, of all the riches that man should desire, first of all, is the Word of God. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaalaman. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng liwanag. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Ang salita ng Diyos ay napagkakasundo niya ang babae at lalaking away ng away sa tahanan. Sa sandaling ang babae at lalaki ay mag-imbak ng salita ng Diyos, kapatid, ang dati niyong samahan na hindi na kinagkainting gusto niya na mag-divorce, magpapakasal kayo muli. Andiyan pa ba kayo? Amen? So, ang katugunan sa lahat ng ating kailangan dito sa lupa at sa langit, nasa salita ng ating Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Tawag dito, higit pa sa gintong lantay ang salita ng Diyos. So this is the first spiritual wealth that one must desire to possess. That's why Jesus said, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Huwag kayong tumutok dyan sa mga balibalita ng pansanlibutan. Kaguluhan ang isipan at buhay lamang ang abutan yan. Tumutok kayo sa himpilan ng salita ng Diyos, magbibigay sa inyo ng buhay. Amen? Salita ng Diyos, magbibigay sa inyo ng kaalaman. Salita ng Diyos, magbibigay sa inyo ng kagalingan. Salita ng Diyos, magtuturo sa inyo ng kayamanan. Kayamanang material at kayamanang spiritual. Yan ang sinasabi ko ngayong gabi, uuwi tayong lahat na mayaman. Malibang kayo natutulog ngayon.
Maliban kayo lakad ng lakad, maliban na kayo ay hindi nakikinig, iba ang iyong tinututukan, hindi kayo uwing mayaman, uwi kayong mahirap. Subalit kayong lahat na makikinig ng mensaheng ito at tatanggapin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa puso nyo, kapatid, itong asang katiyakan, uuwi kayong may bagong buhay. Uuwi kayong may taglay na kayamanan na hindi masisira. Kahit awayin ka pa ng misis mo, mister mo pagdating sa bahay, pagtaglay mong salita ng Diyos na ito, magiging matatag ka. Magiging maaliwalas ang buhay mo. Sa halip na ikaw ay tumanda, babata kang tulad ni. Sa halip na kayo pumangit, gagwapo kang tulad ni. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen ba? Nakikinig ba kayo? Okay. Kawikaan, Kabanatang 3, unang talata, ito pong nasusulat. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at magiging masagana ka sa lahat ng iyong kailangan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Mayroon po, bago ko lumabas, mayroon po kung may tinuro sa akin ng Panginoon sa aklat ng Kawikaan, Kabanatang 7, unang talata hanggang 3. Ito pala ang ginagawa sa salita ng Diyos, kayamanang ito. Aking anak, salita ko sana ay ingatan mo. Nakikinig ba kayo? Taas ang dalawang kamay nyo. Mahalaga po ito. Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 7, unang talata hanggang 3. Aking anak, salita ko sana ay ingatan mo. Itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan parang mahal mong pananaw. Ito'y itali mo sa iyong makamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Kasa kamay nyo. Ano nga ba madalas itinatanim natin sa ating isipan? Yung masamang nangyari kahapon. Yung masamang balitang ating narinig. Yung masamang ginawa sa atin ng ating may bahay o mister, 10 taon na ang nakalipas. Yan ang natatandaan ng ating isipan. Kaya magulo ang ating buhay. Ang salita ng Diyos, ang siyang itali inyo sa inyong, itanim sa inyong isipan. Makikita nyo, hahaba ang inyong buhay. Magiging masagana kayo sa lahat ng bagay. Amen? Andiyan pa ba kayo? Nasusundan nyo ba ng maigi? Now, ito ang kayamanang dapat pakamithiin natin. Una sa lahat, higit sa lahat. Ang salita ng Diyos, ang siya nating ingatan, hindi ang salita ng tao. Kapag ang isipan at puso mo ay siksik-liglig o maapaw ng salita ng Diyos, maski anong sabihin ng tao sa iyo, hindi ka maapektuhan. Maski anong nangyayari sa iyong paligid, matatag ang iyong pananaw. Amen? Mamatay man ang 10,000 sa iyong paligid, nakatayo ka pa rin. Sabi sa aklat ng mga awit. Amen? Ngayon, sabi nga doon, itali mo sa daliri mo. Yung mahalagang aral, mahalagang salita ng Diyos, itali mo sa daliri mo. Noon sa mga Israelita, itinatali sa liig nila. Bakit? Sa sandaling kailangan nila, kapag nabasa mo, naalala mo ang salita ng Diyos, kapatid, hindi ka maliligalig. Hindi ka matatakot. Hindi ka madadaig ng anumang pagsubok na darating sa buhay mo. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Now, so the Word of God is very precious. Mahalaga po yan. Huwag niyong ipagpalit sa anumang kayamanan sa balat ng lupa, sapagkat ang kayamanan na yan, temporal, nananakaw yan. Ang salita na Diyos, kahit umalis ka ng Maynila, papuntang Australia, wala kang pera. Ha? Bago ka bumaba ng eroplano,
may naghihintay na sa'yo. Higit pa sa kailangan mo. Amen? Bibigyan ko po kayo. Simple lang ito. Alam mo, ako po ay matandaan sa malilit na bagay na ginagawa sa akin ng Panginoon. There are so many small things. I call this small miracles but extraordinary. Noong araw ng Sabado, hindi po ako nakapagpaputol ng daliri, ng kuko. Hindi po ako nagpapalinis ng aking kuko, nakapag-manicure. Kasi nagmamadali ko, mayroon akong pinuntahang mahalagang lakad, araw ng Webes. So pagdating ko dito, ako kawawa naman ni Brother Mike Lord, baka makita sa telebisyon ang ahaba ng kuko ko. Pagkatapos, yung manicure, bitak-bitak na. Pagkatapos kako bukas, mayroon pa akong pupuntahan. Makikita ito, kawawa naman, Lunes pa ako pupunta sa opisina, yung aking nagmamanicure doon. Wala akong pinagsabihan, iniisip ko pa lang. Sabi ko, sana kako si Nini, dumating dala yung kanyang pang-manicure. Mamaya-maya, nagpapatuto pa lang dito, 30 minutes po, bago mga 8:30. Narinig ko ang tinig ni Nini. Tinawag ni Sister Belen, yung nagmamanicure ko. Nandiyan pala kasi Nini, tawagin mo ako. Magpapamanicure ako. Sabi niya, 30 minutes na lang, pamanicure ka pa. Lalabas ka na. Kako ka mag-alala. Tawagin ko may dalang pang-manicure. Pagpasok niya, sabi niya, Sir, bakit ho? Kako may dala ka pang-manicure. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ko kailangan ito. Nagtataka ko, bakit nabit-bit ko itong pang-manicure na ito? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Bakit? Alam ng Diyos ang kailangan natin. Maliit man o malaki, nakalaan na ang tugon ni Yahweh El Shaddai sa atin. Alam kong kayong lahat ay may pangangailangan. Kaya sabi ko sa ating Panginoon, lahat na yamang kailangan ng taong nakikinig ng mensaheng ito, darating. Darating. Amen? Isigaw niya ang salitang darating. Ano ang darating? Ang iba na walang salita ng Diyos, mayroon silang hinihintay darating. Problema. Nasa sa isip nila problema. Alam mo, karamihan na iniisip natin problema, wala namang katotohanan. Hindi naman dumarating. Subalit na problema na tayo. Kalimutan niyo ang problema. Problema'y dumarating. Yan lulutasin. Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Jesus ang lahat sa buhay. Lulutasin. Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may pag-ibig. Come fill my world. Come fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come fill and walk with me. Come fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Come fill my life. Come take my hand. Come take my hand and walk with me. Come fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come take my hand and walk with me. Come fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Come fill my life. Come take my hand. Come take my hand and walk with me. Ang saya. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Andiyan pa ba kayo? Okay. Now, ano sabi natin? Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya ko ay may saya. Now, si Jesus ang salita ng Diyos. Jesus is the Word of God made flesh. Kaya sabi sa Hebreo 12:2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross. Ituon natin ang ating isipan at puso sa salita ng Diyos kay Kristo Jesus. Makikita nyo, hindi kayo magkukulang sa anumang bagay. Purihin natin ang Diyos. So that is the first spiritual treasure that is considered very, very precious. Kaya pala sinabi ng Panginoon na man does not live on bread alone. Kaya kailangan, tinan niyo tayo mga nakasumpong sa impilan ng DWXI. Biglang nagbago ang buhay.
bilang nagbago ang direksyon ng buhay. Bakit? Salita ng Diyos na nagbibigay buhay at bagong buhay ang ating pagkain sa umaga, sa tanghali at sa hapon. Amen ba? Okay. Ito. Mawala pong dalawang Sabado. Sa dalawang Sabado niyang, paiipong ko po yung lahat ng pare-request nung dadalo. Para pagbalik ko, yung hindi pinamimigay ng 50,000, bubunutin uli natin doon. Amen? Bilang pamasko naman yun. Ha? Alam nyo kung bakit? Hindi ko pwedeng itago kasi yun. Kasi may nagbigay din sa akin noon. Hindi ko pa iniisip magbigay extra price na 50,000. May nagbigay na sa akin, sabi, Brother Mike, gusto ko rin sumama sa parapol. Kako bakit? Mayroon ka bang biyaya? Malaki po. So binigay niya sa akin yun. Ang nangyari, hindi nabunot. Kung pagbalik ko, wala pang mabunot, akin na yun. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So huwag kayong a-absent. At yung first prize na 25, 8 lang ang nabunot. So mayroon pang naiwan na ilan? 23 minus 8, 15 ang naiwan. Bubunutin din natin yan pagbalik ko galing sa Australia. Ang pagkukunan yan ay yung prayer request sa Sabado darating sa susunod na Sabado. Kaya isulat yung buong pangalan nyo, address, pangalan nanay at tatay. At panalangin nyo sapagkat sabi ko sa aking anak, yung doktor, kako pag alis ko, ikaw nang tatayo roon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. The second spiritual wealth or treasure that God is willing to give to us believers, it is available on request. You know, this spiritual treasures is available on request. Sabi sa Aklat ni Santiago, sino man sa inyo ang kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos. Sapagkat saganang magbigay ang Diyos at hindi nanunumbat. So ngayong gabi, tinanggap natin ang salita ng Diyos, ang pangalawang kayamanang hindi mananakaw, hindi masisira, hindi mauubos, na ating hihingin ngayong gabi, karunungang galing sa Diyos. Karunungang galing sa Diyos. Ibang klaseng karunungan ito kaysa karunungan ng pinag-aralan sa universidad. Maraming pinag-aralan sa universidad na hindi nabibigyan ng lunas. Subalit kapag taglay mo ang karunungan ito, makikita mo, maging yung hindi mo hinihingi, ibibigay sa iyo. Amen? Okay, lagay ang kamay nyo sa ulo nyo para magkaroon ng karunungan ng utak na yan. Second spiritual wealth or treasure that God is willing to give to believers is divine wisdom. Karunungang galing sa salita ng Diyos. Kawikaan, chapter 3, verses 13 to 18 says, mapalad ang taong nakasumpong ng talino at ang taong nagsisikap, unawa ay natatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alin mang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng karunungan, may taglay pang kayamanan at may bungang karangalan. Aliwalas ang landasin ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mabunga magpakailan paman. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Karunungan na galing sa Diyos. Kahit hindi ka po nag-grade 1, hindi ka nag-elementary, hindi ka nag-high school, mayroon po tayong preacher dito. Ayaw ko na ready dito pa yon. Si Brother George. No read, no write po yan ng tawagin ng Panginoon. Subalit hiningi niya sa Panginoon sapagkat ibig niyang makapaghayag ng salita ng Diyos. In less than 1 year, tinuruan siyang makapagbasa ng salita ng Diyos.
tiruan siya makapagsulat ng salita ng Diyos. At siya ngayon ay naghahayag at patuloy na naghahayag ng salita ng Diyos. Saan galing ang karunungan na yun? Sa Diyos. Kaya't si Solomon, kinalugdan ng Diyos, nang hingin niya ay karunungan kaysa kayamanan at kamatayan ng kanyang mga kaaway. Ayon sa unang hari, kabanatang 3, talatang 10 hanggang 14, ito po ang nasusulat. Ikinalugod ni Yahweh ang hiniling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa inyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol, ipagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungang walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, brothers and sisters, buhat ngayon, wag na wag maging bukang bibig nyo ang salitang mahirap. Mahirap gawin ito. Mahirap. Pag binigyan ka ng Panginoon ng isang tungkulin, wag mong sasabing wala akong alam. Sapagkat hindi mo alam, alam ng Diyos. Wag mong sasabihin mahirap, sapagkat sa Diyos mo, walang mahirap. Amen ba? Tatandaan nyo ito. Ha? Ang buhay at kamatayan, ang tagumpay at kabiguan, ang kahirapan at kasaganaan, saan nakasalalay? Sa maliit mong dilang yan. Ang kinabukasan nyo, kapatid, buhat ngayon. Ang mararanasan nyo sa araw-araw, buhat ngayon. Nasa bibig mo nakasalalay. Nasa salita mo nakasalalay. Nasa kamay nyo. Do you want to experience good life every day? Amen. Pagising mo sa umaga, sabihin mo, good morning, Lord. Good morning, Lord. Kung ang pangalan mo, Mike, good morning, Brother Mike. Good morning, Brother Mike. Batiin mo ang sarili mo. Ha? Batiin mo ang sarili mo. Taas ang kamay nyo. Ha? Subukan nyo lang bukas na baka pagising nyo. Ulit-ulitin yan salitang yan sa sarili mo. You will feel good. May tumawag sa akin. Isa nating kasamahan dito. Brother Mike, pa-pre-over naman. Kako, bakit? Mahina na ako. Kako, ilang taong ka na ba? 70. Kako? 70 ka? Ako 69? Anong mahina? Ano sabi ng doktor? Wala na akong sakit. Pero may sakit akong nararamdaman. Sabi ko sa kanya, kako, Sister Leti, pag sinabi ng doktor wala kang sakit, wala kang ang sakit. Huwag mong tatawagin ang sakit. Huwag mong pinipilit na may sakit ka. Sinabi na nakakaalam walang sakit, pinipilit mo may sakit ka. Huwag mong iniisip na mahina ka na dahil si tinta ka. Si Brother Mike, 69, malakas. Amen? Sapagkat hindi ko iniisip na pagdating ko ng 69, hihina ang tuhod ko. Hindi ko iniisip na papangit na ako. Hindi ko iniisip na tatanda na ako. Hindi ko bukang bibig na matanda ako. Bukang bibig ko ay bata pa. At gwapo pa. Amen? O anong totoo? Anong totoo? Anong totoo? Anong totoo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Amen ba? Sigaw niya salitang karunungan. Okay. Kailangan natin ang karunungan sapagkat kung wala tayong karunungan, bukang bibig natin kawalan. Amen? Kaya tingnan nyo, yun at nagsasabi sa akin, ako'y walang hanap buhay. Sinasagot ko ba sila? Ha? Wala, huwag silang papansin. Mga walang alam yan. Iyan tinatawag na tanga at kalawang. Tanga. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ano ang katapat
Anong kabaliktaran ng karunungan? Lakasan nyo. Tanga. Walang hospital sa tanga. Amen? Walang hospital sa tanga. Taas ang kamay nyo. Sa kamay nyo. Anong gusto nyo? Araw-araw, nakasimangot? Nakangiti? Umiiyak, nakatawa? Mahina o malakas? Mayaman o mahirap? Malusog o masakit? May sakit? Nasa atin lang yan. Amen. Life is what you make out of it. Nasa iyo, kapatid, ang buhay mo. Nasa bibig mo ang buhay mo. Nasa bibig mo ang kinabukasan mo. Hingin mo ngayon ang karunungan. Pag dumating ang problema, hindi ka mahihirapan. Amen? Sapagkat pagdating ng problema, tatawagin mo ang karunungan. Sasabihin mo ang karunungan. Solvin mo ang problemang ito. Makikita mo. Ha? Makikita mo. Yung hindi mo nakikita noon, makikita mo ngayon. Ako sa inyo, uwi tayong lahat ngayon mayaman. Amen. Una sa lahat, sapagkat taglay natin ang mahalagang salita ng Diyos at ang karunungan na galing sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kalaman at karunungan. Amen ba? Yung lahat na may sakit na dumating dito, uuwi kayong magaling. Uuwi kayong malusog. Uuwi kayong walang karamdaman. Ang karamdaman, pakiramdam lang yan. Kaya tinatawag karamdaman eh. Pinakikiramdaman. Huwag mong pakiramdaman. Huwag mong pansinin yan. Sasabihin ng karamdaman, di na tayo pansin dito. Umalis na tayo, maghanap na tayo malilipatan sa kapitbahay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. See? So, the second spiritual riches that we should possess is wisdom that comes from God. Huwag nyo nang isipin na mag-aral pa sa universidad. Kailangan yan, subarit preparasyon lang yan. So may mas higit na kailangan tayo, ang karunungan na galing sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Third, spiritual treasure or riches that God is willing to give to us who believe is His mercy and love. Kayamanan po yan. Ang kagandahang loob at paghabag at pag-ibig ng Diyos at sa ating kapwa. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Saan kayo nakatingin? Dito kayo tumingin. Ha? Hallelujah. Now, may mga tao, ang mukha lagi mukhasim. Hindi maipinta. Bakit? Isip nila, pangit sila. Ha? Isip nila, walang nagmamahal sa kanila. Sisinta na ako, malang lang ligaw sa akin. Sabi nila, ha? Biyuda na ako, wala malang pumapansin sa akin. Sabi nila. Yan, isip nila, ano? Balik isip eh. Ha? Pakinggan nyo ito. Kapag tayo ay, ang taglay natin ay habag ng Diyos at pag-ibig ng Diyos, kapatid, humarap ka sa salamin. Makikita mo ang kagandahan. Bigay sa iyo ng Diyos. Ang kagandahan ng buhay. Diba? Sino sa inyo ang na-in-love na? Sino sa inyo ang na-in-love na? Siguro lahat simpre yan, no? Ngayon, 12 anyos lang, na-in-love na eh. Kayo pa. Amen? Noon ba kayo na-in-love, hindi ba kayo maganda ang pananaw? Hindi ba masaya ang inyong damdamin? Hindi ba nag-aayos kayo lagi? Baka kayo biglang madalaw? Amen, di ba? So, we have a happy disposition because we know somebody loves us. Amen? So, balit nung mabigo ka, nung hindi ka na dinalaw,
at nagpakasal na sa iba, bumagsak yung iyong kalooban. Amen? Pinabayaan mo na ang sarili mo. Hindi tatandaan mo ito, balik kung makalimutan ka man ni Juan, hindi ka makakalimutan ni Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin si Jesus. Mawala man ang pag-ibig sa iyo ni Juan, hindi mawawala ang pag-ibig ni Jesus sa iyo. Amen. Walang sino mang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, brothers and sisters, what the Spirit of the Lord is sharing with us tonight is the spiritual treasures or riches that is available to us. It's there for our asking. I have so far discovered 8 spiritual treasures, but we don't have much time. When I return, I'll share with you the rest. But tonight, I want you to bring home these 3 treasures or wealth. 1, the precious Word of God. Huwag niyong iiwan ito. Tune in to DWXI every day, kahit wala si Brother Mike dito. Amen? Jesus said, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Bakit? Mahalaga ang salita ng Diyos. Gusto mong magtagumpay at magsagana sa material na kayamanan? Ang sinasabi ng kasulatan, pag nilayan mo araw at gabi ang aral na iyong narinig, sikapin mong ito'y may isabuhay, sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Sa pananagana at pananagumpay, karunungan na galing sa Diyos ang ating kailangan. Sa haba ng ating buhay, sa kahahaba ng ating buhay, ikasisiya ng ating buhay, ikapapanatag ng ating buhay at ng ating sambahayan, kailangan mo, kapatid, itanim sa iyong puso ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na galing sa Diyos. Iyan ang kailangan natin. Sa pagkukuntaglay natin ang pag-ibig na galing sa Panginoon, iyan po'y kayamanan na hindi mananakaw, hindi masisira. Maging kaaway natin ay ating maiibig, mamamahal. Maging yung mga nangutang sa atin na hindi nagbabayad, atin silang maiibig. Hindi ka maaapektuhan. Ano man ang kanilang sabihin, masaya ka pa rin. Amen? Sapagkat alam mong mayroon sa iyong nagmamahal. Mayroon sa iyong nagmamahal. And so, brothers and sisters, these are the 3 spiritual riches that I believe God will give each one of you. These are the 3 spiritual riches that I have built up through the years. Mula nang marinig ko at makilala si Kristo, kinalimutan ko ng pagpapayaman sa mundong ito, subalit hindi ako nakakalimutan ng yaman ko. Hallelujah. Yun sinasabing, huwag kang maging alipin ng yaman mo. Gawin mong alipin ang yaman mo sa kaluwalhati ng kaharian ni Kristo. Use your worldly wealth for the kingdom of God. Use your worldly wealth for enjoyment and for other people. Kagising ko kanang umaga sa aking panalangin. Sabi ko, Mama ko died at 88. Lord, kung abutin ko yon, I have more 20 years to go. I'm 68. I'm now past 68. So 20 more years. Marami pa tayong maaakay. Marami pang magagawa ang Panginoon. Amen? At ang kayamanang ito na tinutukoy ng Panginoon, hindi mababawasan, nadadagdagan araw-araw. Imbakin daw natin ang imbakin.
Iyan ang kayamanang pinaimbak ng Panginoon. Pag inimbak mo ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa, pag inimbak mo ang karunungan ng gagaling sa Diyos, walang suliranin darating sa'yo na hindi mo mabibigyan ng lunas. Walang taong may problema sa buhay na darating sa'yo na hindi mo mabibigyan ng tulong at lunas sa kanilang mga suliranin. Amen? At kung dala mo ang salita ng Diyos, pag nagting ng demonyo naglalako ng rayoma, palayasin mo sa ngalan ni Jesus. Amen? Kasi pag sisinta ka na, sabi nung naglalako ng rayoma, ha, ikaw na masasakit na to, may rayoma na nga ako. Ha? Alta presyon. Sumakit lang kaunti ulo mo, sabi mo, may alta presyon nga ako. Sakit sa puso. Sumikip lang yung dibdib mo sapagkat uminom kang bigla. May sakit ka na sa puso. Tinatanggap mo yung masama, huwag mong tatanggapin ang masama. Ha? Pag kumakatok ang mga problema, itaboy mo. Sabi mo, sa ngalan ni Jesus, lumipat ka sa bila. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, puputuloy ko sapagkat mahaba po ito. Ha? The rest, papalawag siya, the rest is, after love, there is faith. Faith is a spiritual treasure. The other is hope. Hope. Hope is a very rich treasure. Ha? Nasumpungan ko na ang pag-ibig pala at panampalataya nagsisimula sa pag-asa. Ang unang ibinibigay ng salita ng Diyos, ngayong gabi, alam kong ibinigay sa inyo ng salita ng Diyos, ang mensaheng ito, pag-asa. Pag-asang uuwi kayong mayaman. Pag-asang iigi ang inyong buhay. Pag-asang yung inyong hinihintay darating. At sabi sa Biblia, hindi tayo binibigo ng ating pag-asa. Kung ano ang nabibigay ng pag-asa, pagbalik ko, bibigay ko sa inyo. Aasa akong kung ilang kayo dito, mas doble sa Sabado. Amen? So huwag yung kakalimutan. Sabado, gawa kayo ng prayer request. Iwan nyo dyan. Hindi sinasabing lagyan nyo. Kung may ilalagay, lagyan nyo. May ilalagay kayo, laki-lakihan nyo na. Pero kung wala, ilagay nyo ang prayer request nyo. Amen? Send God a letter. That's our prayer request. Padala nyo sa Panginoon ng inyong love letter. Ang Biblia is God's love letter to mankind. Ang Biblia is God's love letter to mankind. Our prayer request is our love letter to God. Kung di ka marunong sumulat, kumuha ka ng sekretary, idikta mo, Dear El Shaddai. Sabihin mo, una sa lahat, huwag mong kakalimutan si Brother Mike na manatiling gwapo. Amen ba? Ginagawa niyo ba yun? Gawin niyo sapagkat yan ang laging sinasabi ko sa Panginoon. Panginoon, lahat na nakasusumpong ng gawain mo, pagpalain mo. Yung may sakit, pagalingin. Yung walang asawa, bigyan. Yung walang hanap buhay, bigyan. Yung ihingi ng visa sa next week, bigyan ng visa. Amen ba? Yung walang anak, bigyan ng anak. Dosi-dosi na. Amen ba? Sino sa inyo ngayon ang naniniwalang uuwing mayaman? Taas ang kamay nyo. Sabi ng Panginoon, mangyayari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Amen ba? Find your partner. Find your partner. Unang sasabihin sa partner mo, partner, tandaan mo ito. Tandaan mo ito. 1 plus 1. Partner, tandaan mo ito. Okay. Pangalawa, sabi mo sa kanya, sa partner mo, mayaman na tayo. Mayaman tayo. Ulitin nyo nga. Mayaman tayo. Gayahin nyo yung sinasabi ko, sabi mo, mayaman na tayo. Mayaman tayo. Yan.
Kasi pag pangayamanan, binubulong yan, baka nakawin eh. Ha? Bulong mo lang, mayaman na tayo. Sabihin nyo nga. Mayaman na tayo. Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. Mayaman na tayo. Okay. Ngayong mayaman ka na, anong gagawin mo? Ha? Hindi ka na babalik dito? Ha? Kaya sasabihin mo sa panghuli, mayaman ka na, huwag kang a-absent dito. Naka-absent dito. Amen ba? Kaya ka-absent dito, pag sa isang Sabado, bababa ang mga anghel, dala ang tugon sa prayer request nyo. Kung saan kayo nakatayo ngayon, diyan kayo tatayo rin. Amen. Baka mapunta sa iba ang inyong prayer request, ang inyong hinihintay. Amen ba? 1 plus 1. Partner, tandaan mo ito. 3 plus 3. Mayaman na tayo. 7 plus 7. Oh, pagka nang-absent dito, purihin natin ang Panginoon. Purihin na Diyos. So, taas natin ang ating mga daladalahan. Ang inyong mga handbags, passport, wallet, agua belena, yan, lahat yan. Sige, taas natin. And believe God will make a way where there seems to be no way. Yahweh, samot dalangin ko po ng mabuting balitang ating inatid ay tumimo sa puso ng lahat na nakarinig. Samot dalangin ko rin po na taglayan niya ngayong gabi sa kanilang pag-uwi ang kayamanang hindi nasisira, kayamanang hindi nauubos, kayamanang hindi mananakaw. At pagkalooban rin silang lahat ng kayamanang material at pinansyal sa kanilang pangailangan sa araw-araw. At yaong mga nakikinig na naririto ngayon sa kanilang mga tahanan, pagpalain niyo rin po sila. Lahat na may makaramdaman sa pangalan ni Jesus ay inyo pong pagalingin. Lahat na kahilingang itinas na ngayon ay inyo pong tugunin. Yakapin yung mga hawak kamay, sama-samang manalangin. Sabihin natin, Panginoong Hesus, salamat po sa mabuting balita na inyong pahatid. Ngayon, alam ko na kung ano ang nararapat kong impukin. Ito'y ang kayamanang hindi nasisira, kayamanang hindi nananakaw, kayamanang walang pagkaubos.
Ngayon, Panginoong Hesus, samot dalangin ko, una sa lahat, na ako'y inyong bigyan ng karunungan. Karunungan. Karunungan na galing sa iyo. Nang sa gayon, mapagtagumpayan ko ang lahat na problema na darating sa akin. Ibigay niyo rin po sa akin at itanim sa aking puso at isipan ang inyong salitang walang kapantay at habag pag-ibig na galing sa inyo. Nang sa gayon, maging matiwasay, mapayapa, kasiyasya ang aking buhay. Pagpalain niyo po, Panginoong Hesus, si kaluluwalhati ng inyong pangalan, ang lahat na aking iisipin, lahat na aking gagawin, lahat na bagay na aking hihipuin. Ang may sakit, inyo pong pagalangin. Mga bagay na aking mahawakan, padaluyin ang inyong kapangyarihan. Pagpalain ako at ang aking sambahayan araw-araw. Pagpalain maging ang aking mga naging kaaway. Pagpalain ang aming buong sambahayan. Pagpalain ang sasakyan na para sa akin. Alam kong ito'y darating sa ngalan mo, Jesus. Amen? Amen. Purihin natin, Panginoon. Okay, baba ang imong hawak kamay. Ayan. Ba? May sasakyan palang darating sa inyo. Ha? Kayong bahala kung anong gusto yung sasakyan. Ha? Truck, jeep, SUV, aeroplano. Ayan. Okay, taas ang kamay nyo. Okay. Ha? Ito ang isisigaw nyo. Kaya man ang hindi maubos, uwi ko ngayon. Kumayo kayong taglayan, kayamanan hindi nasisira, di nauubos at nananakaw. Hallelujah, amen, amen. Praise the bird of our Lord. Glory, hallelujah, amen. Praise God! Ayan. Hallelujah. Thank you, Lord. Natagpuan natin itong playback na ito. At ito po ay, syempre, ang ating gwapong punong lingkod. Ang kayamanang hindi nauubos. Pero, subalit, bagamat, meron pong tatlong pinapatandaan sa atin ng ating Brother Mike, servant leader, gwapong punong lingkod. Ito po ay tatlo. Number 1 is spiritual treasure. Number 2 ay treasure time with God. At pangatlo po ay ang divine wisdom or karunungan na mula sa Diyos. Ayan, di ba? Pag kayamanan talaga, alive na alive tayo, ano? Spiritual treasure, alam niyo po, sa punong lingkod ko lang ito naririnig. Bukod tangi, no? Nakakapakinig din naman tayo ng ibang spiritual or preacher or pastor. Pero sa punong lingkod ko lang ito narinig. Spiritual treasure. Amen po. Ito yung pangalawa ay treasure time. Treasure time with God. So ito po yung consistency, yung patuloy na pakikinig sa kabila ng mga pagsubok, trials natin sa buhay, nakikinig at patuloy po tayong dumadalo, magninilay ng salita ng Diyos. Sabi nga sa Joshua 1:9,
do not depart from your lips. This book, ito yung Biblia. And then, syempre, yung pangatlo ay divine wisdom. Karunungang mula sa Diyos. Di ba po? Ang sarap. Ang sarap pag nilayan ang salita ng Diyos. At kapag meron daw po tayong tatlong character na ito, hindi raw po tayo mauubusan ng kayamanan. Amen? At syempre po, muli po, patuloy po tayo nag-aanyaya sa ating gawain Saturday sa Sukat Paranaque, San Dionisio, dyan po sa Ambel City Grounds. At syempre, ang ating Amor Solo Prayer Meeting, Monday, Wednesday, Thursday, and Friday po yan sa 118 Amor Solo Building, Legazpi Street, Makati City, Philippines. So, patuloy po tayong makinig, magnilay, dumalo sa ating mga gawain para magkaroon tayo ng kayamanan, hindi na uubos. Amen po. Yan ay grasya mula sa itaas at lakas na mula sa itaas. Ayan, pagpalain po tayong lahat and sa Diyos po ang kapurihan. Pasasalamat sa ating Panginoong Hesus at stay blessed, kape partners, and see you sa next video.